ilan sa mga winners natin, no? Na nanalo noong nakaraang race. So yun, as you can see guys, ayan, nasa tapat tayo ng Agri-Vet and Pet Supply ni Kuya Vintage. So, syempre, another video, another love visit na naman tayo. Pwede na! Siya ang ating love visit for today's vlog. So, abangan nyo ko ng mga hawak ng linyada. So, hingi rin tayo sa kanya ng tips about sa pagkakalapate. Kasi isa na rin to dito sa veterans dito sa North Caloocan. As you can see din, putol lang yung buhok natin. So, yun guys. So, syempre, hindi mawawala ang kasama natin lagi, si Kuya Kamote Lop. So, nakapunta na tayo dito. So, ulit tayo. So, yung old account nga natin eh, wala na. So, ito, full of visit. Ayan. Ayan yung business ni Kuya. Dami. Lalo dumami. Ayan. Morning, Kuya. Wow, ang daming isda. Ginagawa mo. Nakapash pala tayo. Ayan. Dumami na. Ang dami nilang isda. So, yun yung mga nag-iisda-isda dyan. So, ito kasi hindi ko kasi trip to eh. Yan. For sale. Cute. Uy! Tawag ko dito si Bokol eh. Ganda isda na ito eh. Magumahal din to eh. Hindi kasi ako familiar sa mga isda. So, pasensya niya na. Comment daw anong ano niya, anong pangalan na isda. Yan. Ito po. Hi! Ba? Hindi siya itag po. Laki pala nila. Ayan. A few moments later. Welcome, Chin. Dito tayo ngayon sa aking mga stock birds na hen, no? Ito yung mga old hens, no? Yung aking breaker ng mga hen. Hen section sa mga matatawag natin mga old stocks or mga matatandang hen na natin. Ang purpose ko nito is magkaroon ng magandang space para sa kanila. Kasi kung nasa cages lang sila, hindi sila na-exercise. Yung reason kung bakit minsan nagkakaroon ng mga egg-bound or may mga sapola yung ating mga stocks na hen because wala silang exercise. Mapapansin mo, wala siyang parang bubong. Wala siyang bubong or maliit lang ganyang bubong. Ang purpose is masikatan sila ng araw, hindi sila masyadong tumaba. No? Para yung fertility nila is manatiling healthy kasi yun yung purpose kung bakit may mga hindi na nakakapag-lay ng maayos, kasi dahil na tumataba masyado, sa taas ng protina or or sa sobrang supplements na ginagamit. Karamihan dito is more than 10 years na. So, ito po, ano po ang linyada nito? That one, isa siya sa mga yun nga yung sinasabi ko na ni Sir James Ocampo. Nagtapos siya ng Tacloban and then alam ko second place daw siya ng Tacloban. Isa siya sa mga ibon ni Sir Kemche, PHA player. But about dun sa line, hindi ko na masyado. And then the second one, yan ay ibon naman ni Sir Erwin Raquinho. Isa siya sa mga abuyog finisher natin. So ilan lang sila sa talagang tumapos na abuyog that time. Yeah. And then yan ay isa sa mga foundation hen. Hindi ko naman masabing favorite pero maaaring ganun na kasi kahit saang male or saang cock ko siya i-cross, lahat ng kanyang anak na tatlo ay yun, nag-place naman. Maganda yung record. Impressive. Okay, this one isa ring bird ni
hen ni Sir James, no? Tacloban, Tacloban finisher din siya. Winner din. Isa ring imported from Sir Nels. Isang imported, na Scion. So, yan, isa siya. Pang-cross ko. And then naman isang Belgian bird. Isang vintage na hen na Belgian birds ni Sir Dimesa. Isang imported talagang medyo speed kung tawagin ko kasi karamihan ng anak niya speed bird. And then that one yung aking foundation hen. Siya yung nanay ng aking babae club champ. Bastin Panbandaring Cross. Galing pa na Sir Bong Gutierrez ng UPS dati. Dito tayo ngayon sa aking breaker kung tawagin ko, no? Kasi dito ko sineseparate yung cocks and hen para makapag-rest after ng breeding o after ng laban. So once gusto ko silang condition, medyo dito ako nag-observe, dito ko pinapahinga. Kasi kung ilalagay mo lang sa cage, kawawa masyado. And then, para ma-sure natin na yung line na ginagamit natin, yung pinagpapares, hindi rambo, hindi halo-halo. Ito yung pagkakataon na mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-develop ng magandang fertility. Kaya, yan, ito yung aking top section. Ayan sila. Mga foundation, no? And then, ito naman yung aking hen. Hindi na ako naglagay ng divider para mapanatili pa rin nila yung eagerness nila na mag-mate, no? So, para mapadali, if ever mag-breed na ako. So, yun yung purpose ko. Ano po mga linyada po ang mga nandyan po sa loob? Sa ngayon, halo-halo na tayo galing sa mga idols natin, no? Siguro nag-start sila sa mga imported. Pero ito, masasabi ko, ngayon nasa local ako. Sa local to, nandito na galing na to sa mga line ni na Sir Ariel Sikat Salazar, na Sir James Ocampo, Michael Rasquero, yan, na Sir Ezekiel Lunar. So, nandyan, nandito na yung ilan sa mga ibon nila. So, minsan naka-base kasi ako sa records, no? Gene? Hindi na sa line kasi hindi ko naman sinasabi na may mga line na hindi totoo o totoo. Ang sa akin more on kung anong ginawa ng ibon. Minsan, sabi nga sa isang old saying na minsan nandun lang sa bad and good. Kung good, tabi mo at kung bad, call mo or i-out mo. Para hindi nakakalito. Yun yung mga advice sa mga beginner. Kasi madaling magsabi na siya si Vandenbroek or si Stitch or si Estrate or kung sino mga imported dyan ng mga lines, no? Lalo na kung wala namang papel or depress minsan sa result or nakakawala ng gana, sabi nga. Pero this time yun, nakita ko, sinubaybayan ko sila and then doon ako nakishare na magkaroon ng line nila at dinalad naman tayong mapagbigyan, no? Ng ating mga idol. So, yun, sa ngayon, okay naman, maganda result. Hindi man sa akin, man pa sa iba, para doon sa mga nagsisimula at nakita ko ng magandang result. So, ito naman yung mga cages. Pasensya na, palibasa na ECQ tayo. ECQ rin sila. Kapag after kong mag-prepare ng kino-condition, dito ko sila ilalagay. No? Para masabi na walang saling pusa. I mean, hindi nag-cross yung mga line. So, para maging sure tayo na yun nga yung line, bukod natin, lagay natin, no? Na after ng conditioning. So, yan, ilan sa mga winners natin, no? Na nanalo noong nakaraang race, last 2 years yata. Ito, ginagawa kong breeder na ngayon kasi alam kong hinog na siya sa ganong edad, no? Hindi siya masyadong bata, Dito tayo ngayon sa north section ko. Kung mapapansin mo, Chin, ilang peraso lang. Hindi naman ako talaga, hindi ako against sa dami, sa quantity. Siyempre, the more, the merrier. Sabi nga, the more chances more chances of winning. Diba? Yun yung sinasabi. The more entries.
Pero sa ngayon, medyo mas, ang purpose kasi is ma-monitor ko ng mabuti. Kaya konting-konti yung aking sinasali pagdating sa North. Medyo hindi naman sa nadadalian, kasi alam ko mahirap din naman yung karera ng North. Pero mas gusto ko yung nababantayan ko. Nababantayan ko sila ng mabuti. Yung kaya lang din ng budget or yung kaya mong ng time mo, no? Kasi minsan yun yung problem sa ating mga newbie. Minsan dadaan yun sa dami, minsan naman hindi naman pala kaya. So yun yung nagiging problem. So sa North ko, mas konti yung team ko. Sige. Mga ilang months to, kuya? Ito, kadalasan sa akin, dahil lumagpas na to sa natin, nasa 8 months na sila. No? Pero yung iba, nasa molting stage pa. May mga pahabol kasi. Kasi may mga line na early maturing, mayroon naman yung medyo late na. Kaya depende rin sa linyadang hawak mo. Nasa south, tayo, sa section. Ito naman yung mga south, medyo mapapansin mo mas marami sila ng onti dun sa aking north. Minsan kasi ang hirap talaga makikita natin na lalo na pagdating ng tawid dagat, nauubos talaga yung ibon, no? Kaya kahit paano nagdadagdag ako ng team ko para at least may chance kahit isa o dalawa man lang na tatawid, no? Ito naman, ang family nila ay more doon na sa talagang mga foundation ng mga lalawin nating ibon, no? Kasi iba-iba talaga yung kanilang kakayahan. Mayroon mga ibon na hanggang sa short and middle distance lang. Pero this time ito, more on long, talaga sila. Long distance lines, no? Then, ang age nila is, mas bata to sila ngayon. No? 5 to 6 months. At yung iba, pahabol din. Sa breeding tips natin, doon na pumapasok yung observations ko or sa records. Kung North yung laro ko, medyo mas naiisip ko yung yung mas mabibilis, no? Kaya doon papasok sa breeding, number 1 yung precon. Kailangan malinis sila. Na deworm, na PMV vaccine yung ating mga breeders, na anti-protozoa or anti-canker, anti-salmonella, mga gano'n, anti-coccidia. Basta any bacteria, protozoas or viruses, kailangan ma-prevent mo yon or hindi dadapo sa ating mga breeders. Kasi ang tendency, mawawala yung quality. Doon masisira agad yung career mo bilang isang karerista, no? Very yung competitions, kaya kailangan talaga malinis. Bukod pa ron, hindi ko hinahayaan na masyadong matataba yung aking breeder. More on, bagamat mataas tayo sa protina dahil kailangan nga ng ating mga magiging young birds, no? Is minsan, pag sobrang taas, nagkakaroon ng problem. Yun yung mga newbies. Akala kasi nila, porket vitamins o minerals o kung ano-anong mga nakakatulong, isinosobrahan nila. So, iniiwasan natin yon kasi yan, nagkakaroon ng mga egg-bound o nagkakaroon ng problem ng ating mga breeders. So make sure yun nga, kailangan matutong malinis yung ating And then, after nun, nagkakaroon ako ng rest kasi galing tayo maglinis. Diba? Galing tayo maglinis, magkakaroon ng rest yung ating mga breeders para naman dyan napapasok yung conditioning, mga supplements na kailangan. Okay?
vitamins, minerals, most especially, nandyan yung mataas ang composition ng A, vitamin A, D, and E. Kasi malaking tulong yun para sa pag-breed or sa pag-ano nila ng fertility. Dapat alam ng mga newbie. And then, at the same time, syempre hindi mawawala yung probiotics. Yung probiotics kasi malaki ang naitutulong yan, no? Malaki ang naitutulong para mapanatiling healthy yung ating mga alaga. The age of 28 days to 30 days, ganyan, habang mabigat pa, iinano ko na sila sa viewing area. Kasi kung medyo late na, yun yung kadalasan yung iba, nagpapakawala, magagaan na. Pag pinalipad or pag-release, maaaring kaagad aggressive, hindi maiwasan sa mga young birds natin. So mas maganda as early as they can, nagsisimula na silang tumuka, maganda yung nasa ano na sila sa viewing pen, no? Magkaroon kaagad, ma-memorize na nila yung area, makuha na nila yung ano, no? Para pagpakawala natin, sakto, medyo mabigat pa yung katawan, dahan-dahan, hindi sila mabibigla. Sa mga newbie naman, tulad ng lagi ko sinasabi, keep on trying, huwag mag-stop agad pag nag-fall. Wala, mahirap yung ano natin, yung pigeon racing. Hindi yun ganun kadaling i-perfect. Kahit yung mga masters dyan, yung mga magagaling na mga maestro natin, nagdaan talaga na napakahabang panahon. I-enjoy lang natin, i-love natin yung passion natin, and then maging patas tayo, no? Mga natututunan, makinig tayo sa mga ano, may mga nagme-mentor naman talaga na ano. Tapos, wag mag-alaga ng sobra kung ang magiging result naman ay ano, hindi nyo kayang supplyan ng pangangailangan. Advice ko mag-start muna sila sa konti, no? Wag mangarap agad ng mga mamahaling ibon kasi baka masayang lang din. So, gawin natin bawat dumarating na ibon saan, mahalin natin. Yun, para at least ganun din yung gawin nila. Huwag nating pangarapin agad yung champion. Darating yan kapag para sa atin na. Okay, paborito natin yan, no? Hindi, ganito lang. Sabi ko, hindi yun ganun kadali. Keep on trying lang. Subok lang ng subok. Kung ano yung mga mali nung nakaraan, huwag nang ulitin ngayon. Wala namang instant. Pinagtratrabahuan natin yon. Basta dapat lang in-observe natin yung mga mali natin para makapag-adjust agad tayo. Bakit nga ba tayo gumulong last year? Ano ba yung mga mali? Mali ba yung linyadang hawak natin? O tayo ba yung may mali? Doon sa adjustment ng feeding, adjustment ng conditioning, ng mga meds. Huwag yung aayaw agad. Kailangan laban. Ganon ang karera eh. Ganon ang karera. Wala naman laging champion. Lahat din ng champion nagsimula ding gumulong. Gawin natin silang inspirasyon, no? And yun lang, tiyaga, nandun yun. Before, minsan kadalasan charity sa mga newbie, especially, no, sa mga newbie. Yes, nagpapasingsing ako, pero minsan hindi nagbebenta. Ginagawa ko yun para parang, syempre, ibinabalik natin yung blessings na natatanggap natin. Pinahihiram natin or ibinibigay natin sa kanila. Pero if ever naman may mga friend tayo na talagang masasabi nating big time din okay lang. Pwede naman, okay naman. Yo! Yes, welcome sa Vintage Loop and shoutout ko yung mga tropa natin dyan, yung Team Abangers. Yes, yan, laging nandyan yan, sumusuporta sa atin, no? And then, bukod sa Team Abangers, nandyan din yung Team Pastry. Yan, lagi kong kasama rito. Thank you sa inyo guys. And then sa mga nagiging advisor ko sa pigeon racing, kina Boss Ariel Sikat Salazar ng Ptolemy Probiotics, thank you sa pagsuporta mo. And then sa mga ka-brother ko dyan sa pigeon, thank you. Maraming salamat.